Magandang araw. Ako si Teacher Min. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng panitikang Filipino ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Sa ating talakayan ngayon, ating susuriin at uunawain ang ikalawang kabanata, ang Sa Ilalim ng Kubyerta. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mahahalagang bahagi upang mas lubos nating maunawaan ang mensahe at kalagayan ng lipunan noong panahon ng Kastila. Sa Kabanata 2 sa Ilalim ng Kubyerta ay tatalakayin ang mga sumusunod: buod, tauhan, tagpuan, talasalitaan, aral at mensahe ng nobelang ito. Sa Kabanata 2 ng El Filibusterismo na pinamagatang Sa Ilalim ng Kubyerta, ipinakita ang kalagayan ng mga ordinaryong pasahero sa ilalim ng bapor-tabo habang naglalakbay ito sa Ilog Pasig patungong Laguna. Ang ilalim ng kubyerta ay mainit, masikip, maingay, at mabaho kaya sumisimbolo ito sa kalagayan ng mga mahihirap at api noong panahon ng Kastila. Habang ang mga mayayaman, praile, at makapangyarihang tao ay nasa ibabaw ng kubyerta at komportabling naglalakbay, ang mga karaniwang mamamayan naman ay nagtitiis sa hirap sa ibabang bahagi ng barko. Ipinakita rito ang malaking agwat ng mayaman at mahirap sa lipunan. Sa ilalim ng kubyerta ay matatagpuan sina Basilio, Isagani, Kapitan Basilio, Simon at iba pang pasahero. Nagkaroon ng pag-uusap sina Basilio at Isagani tungkol sa kalagayan ng bansa at edukasyon. Si Isagani ay puno ng pag-asa at naniniwalang makatutulong ang edukasyon upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Naniniwala siyang ang kabataan ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng bayan. Samantala, si Basilio ay naging tahimik at maingat sa kaniyang pananalita dahil sa masasakit niyang karanasan sa buhay. Dahil dito, naging mas realistiko siya at hindi agad naniniwalang madaling mababago ang sistema ng pamahalaan. Napag-usapan din nila ang planong pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Layunin ng mga estudyante na matuto ng wikang Kastila upang magkaroon ng pantay na karapatan at oportunidad ang mga Pilipino. Gayunpaman, batid nilang maraming praile at opisyal ang tutol dito dahil ayaw nilang mamulat at maging makapangyarihan ang mga Pilipino. Mahalaga rin sa kabanata ang karakter ni Simon. Tahimik siyang nagmamasid at nakikinig sa usapan ng mga tao. Bilang isang mayamang mag-aalahas at tagapayo ng Kapitan General, kilala siya bilang makapangyarihan at maimpluwensya. Ngunit sa likod ng kaniyang katauhan ay nakatago ang galit laban sa mapaniil na pamahalaan. Hindi siya naniniwalang sapat ang simpleng reforma upang mabago ang lipunan. Ang bapor-tabo ay nagsilbing simbolo ng pamahalaang kolonyal, mabagal umusad at puno ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang nasa ibabaw ng kubyerta ay kumakatawan sa mga taong may kapangyarihan, samantalang ang nasa ilalim naman ay sumisimbolo sa mga Pilipinong api at naghihirap. Sa kabanatang ito, malinaw na ipinakita ni Jose Rizal ang suliranin ng lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila tulad ng diskriminasyon, kahirapan, kawalan ng pagkakapantay-pantay, at ang paghahangad ng mga Pilipino ng pagbabago at kalayaan. Sa bahaging ito ng ating talakayan, ipakikilala natin ang mga mahahalagang tauhan sa Kabanata 2. Sa ilalim ng kubyerta ng El Filibusterismo, ang bawat tauhan ay may mahalagang papel upang maipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. Simon. Una, kilalanin natin si Simon. Si Simon ay isang misteryosong mag-aalahas na mayaman, makapangyarihan, at may malalim na galit sa pamahalaan. Sa kabanatang ito, siya ay nagmamasid lamang, tahimik ngunit mapanuri sa mga nangyayari sa paligid. Siya ay simbolo ng isang taong may lihim na hangarin ng pagbabago, sa pamamagitan man ng kapangyarihan o paghihigante. Basilio. Sunod ay si Basilio. Si Basilio ay isang estudyante ng medisina na patuloy na nagsusumikap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Makikita siya sa ilalim ng kubyerta, tahimik, nag-iisip, at tila may mabigat na dinadala sa kanyang puso at isipan. Siya ay sumisimbolo sa mga kabataang Pilipino na may pangarap ngunit hinahadlangan ng sistema ng lipunan. Si Isagani ay isang matalino, makata at makabayang binata na mag-aaral. Sa Kabanata 2 na Sa Ilalim ng Kubyerta ng El Filibusterismo, makikita siyang kasama ng ibang pasahero sa ilalim ng bapor-tabo. Ipinapakita niya ang pagiging magalang, mapagmasid, at may malasakit sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Siya ay simbolo ng kabataang may pangarap at handang ipaglaban ang pagbabago para sa bayan. Kapitan ng bapor-tabo.
Narito rin ang kapitan ng Bapor Tabo. Siya ang namumuno sa barko, ngunit makikita na siya ay mahina at tila walang malinaw na direksyon sa pamumuno. Madali siyang maimpluwensyahan ng mga nakakataas sa kanya, kaya't nagiging simbolo siya ng mahinang pamahalaan noong panahong iyon. Ang mga karaniwang pasahero, Indio. At panghuli, ang mga karaniwang pasahero o Indio. Sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng mga nasa ilalim ng kubyerta. Sila ay mga Pilipinong nagtitiis sa siksikan, init at hindi pantay na pagtrato. Tahimik man sila, sila ang sumasalamin sa tunay na kalagayan ng nakararami sa lipunan. Api, walang boses, ngunit patuloy na nabubuhay. Sa bahaging ito ng ating talakayan, ating aalamin ang tagpuan o lugar na pinangyarihan ng mga mahahalagang eksena sa Kabanata 2 ng El Filibusterismo na pinamagatang Sa Ilalim ng Kubyerta. Ang tagpuan, ang pangunahing tagpuan ng kabanatang ito ay sa loob ng isang barko na tinatawag na Bapor Tabo. Ito ay isang lumang sasakyang pandagat na ginagamit sa paglalakbay sa pagitan ng mga ilog at bayan noong panahon ng mga Kastila. Ang barkong ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang itaas ng kubyerta at ang ilalim ng kubyerta. Ngunit sa kabanatang ito, mas binigyang diin ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Ilalim ng kubyerta. Ang ilalim ng kubyerta ay isang masikip, mainit at hindi komportabling lugar. Dito nagsisiksikan ang mga karaniwang pasahero tulad ng mga Indio, estudyante at kawani. Halos walang maayos na upuan, kulang sa hangin at puno ng ingay at usapan. Ang kalagayan dito ay sumasalamin sa hirap ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Itaas ng kubyerta, kontrast, bagamat hindi ito pangunahing tagpuan sa kabanatang ito, mahalagang banggitin ang itaas ng kubyerta. Dito naman naroroon ang mga mayayaman at makapangyarihan. Komportable ang kanilang kalagayan, presko ang hangin at maluwag ang kanilang lugar. Ang pagkakaibang ito ay malinaw na nagpapakita ng hindi pantay na lipunan. Simbolismo ng tagpuan. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay hindi lamang pisikal na lugar. Ito ay may malalim na kahulugan. Ang Bapor Tabo ay sumisimbolo sa pamahalaan noong panahon ng Kastila. Ang itaas ng kubyerta ay para sa mga may kapangyarihan. Ang ilalim ng kubyerta ay para sa mga api at karaniwang Pilipino. Ipinapakita nito na ang lipunan ay hati, hindi pantay, at puno ng agwat sa estado ng buhay. Sa pamamagitan ng tagpuang ito, mas nauunawaan natin ang mensahe ni Jose Rizal na ang tunay na kalagayan ng lipunan ay makikita sa kung paano tinatrato ang mga nasa ibaba. Sa bahaging ito ng ating talakayan, ating bibigyang linaw ang ilang mahahalagang salitang ginamit sa Kabanata 2 na pinamagatang Sa Ilalim ng Kubyerta ng El Filibusterismo. Ang mga salitang ito ay makatutulong upang mas lalo nating maunawaan ang kalagayan ng mga tauhan at ang mensahe ng kabanata. Una, ilalim ng kubyerta. Ito ang mas mababang bahagi ng barko kung saan naroroon ang mga karaniwang pasahero. Dito makikita ang siksikan at hindi komportableng kalagayan. Halimbawa, sa ilalim ng kubyerta ng Bapor Tabo makikita ang tunay na kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino noong panahon ng Kastila. Ikalawa, Indio. Isang lumang tawag ng mga Kastila sa mga katutubong Pilipino noong panahon ng pananakop. Halimbawa, itinuturing na mababang uri ang mga Indio, kaya sila ay inilalagay lamang sa mainit at masikip na bahagi ng barko. Ikatlo, salumpuwit. Isang uri ng upuan na karaniwang yari sa kahoy at walang sandalan. Madalas itong ginagamit noon sa mga tahanan, tindahan o maging sa mga sasakyang tulad ng karwahe at bapor. Halimbawa, dahil sa siksikan sa ilalim ng kubyerta, halos wala nang maayos na salumpuwit ang mga pasaherong Indio sa loob ng Bapor Tabo. Ikapat, diskriminasyon. Ito ay hindi pantay na pagtrato sa isang tao o grupo dahil sa kanilang estado o pinagmulan. Halimbawa, ipinakita sa kabanata ang matinding diskriminasyon laban sa mga Indio dahil mas pinapaboran ng mga Kastila ang mga mayayamang pasahero sa ibabaw ng kubyerta. Ikalima, kawalang katarungan, sitwasyon, kung saan hindi pantay at hindi patas ang pagtrato sa mga tao, lalo na kapag naaapi ang mahihina at napapaboran ang makapangyarihan. Halimbawa, inilahad ni Jose Rizal ang kawalang katarungan sa lipunan noong panahon ng Kastila sa pamamagitan ng kalagayan ng mga tao sa ilalim ng kubyerta. Ika-6, maralita. Tumutukoy sa mga taong mahirap, salat sa pera,
at kapos sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay tulad ng pagkain, tirahan at kaginhawaan. Madalas silang nakararanas ng hirap at hindi pantay na pagtrato sa lipunan. Halimbawa, karamihan sa mga taong nasa ilalim ng kubyerta ay mga maralita, kaya sila lamang ang nagtitiis sa mainit, masikip at mabahong bahagi ng bapurtabo. Ikapito, pagkakait. Hindi pagbibigay sa isang tao ng kanyang karapatan, pangangailangan o bagay na dapat niyang matanggap. Halimbawa, ang pagkakait ng maayos na pagtrato sa mga Indio ay nagpapakita ng malaking agwat ng mayaman at mahirap noon. Ikawalo, pang-aalipin. Kalagayang nawawalan ng kalayaan at karapatan ang isang tao dahil siya ay kontrolado o inaabuso ng mas makapangyarihan. Maaari rin itong tumukoy sa hindi makataong pagtrato sa kapwa. Halimbawa, ang hindi patas na pagtrato sa mga Indio ay maituturing na anyo ng pang-aalipin noong panahon ng Kastila. Ikasiyam, karangyaan. Pamumuhay na puno ng kaginhawaan, yaman at luho. Karaniwang nararanasan ito ng mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Halimbawa, habang nagtitiis ang mga nasa ilalim ng kubyerta, ang mga nasa itaas naman ay nasisiyahan sa karangyaan at komportabling paglalakbay. Ikasampu, masikip. Kalagayang halos wala ng maluwag na espasyo upang makagalaw ng maayos. Maaari rin itong magdulot ng hirap, pagod, at hindi komportabling pakiramdam sa mga tao. Halimbawa, napakamasikip ng ilalim ng kubyerta, kaya hirap na hirap ang mga pasahero na kumilos at makahinga ng maayos. Narito ang mga aral at mensahe na maaaring mapulot sa Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta ng El Filibusterismo. Una, ipinapakita ng kabanata ang malinaw na pagkakahati ng uri sa lipunan. Makikita sa bapurtabo na ang nasa itaas na kubyerta ay para sa mayayaman at makapangyarihan, habang ang nasa ilalim ay para sa mahihirap. Aral nito na ang lipunan noong panahon ng Kastila ay hindi pantay at puno ng diskriminasyon. Ikalawa, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng dangal. Kahit nasa ilalim ng kubyerta ang mga mahihirap, ipinapakita na sila ay may sariling dignidad, talino, at karanasan sa buhay na hindi dapat minamaliit. Ikatlo, ang katahimikan ng mahihirap ay hindi nangangahulugang wala silang saloobin. Marami sa kanila ang tahimik dahil sa takot o kawalan ng boses sa lipunan. Ngunit sa loob nila ay may hinanakit at nais na pagbabago. Ikaapat, ang edukasyon at kamalayan ay mahalaga sa pag-unawa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagtingin sa sitwasyon ng bawat uri ng tao, mas mauunawaan natin ang tunay na kalagayan ng bayan. Ang Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta, ay isang makapangyarihang paalala mula kay Jose Rizal na ang tunay na larawan ng lipunan ay makikita sa kalagayan ng mga nasa ibaba, ang mga karaniwang mamamayan. Ipinapakita rin ito na may malinaw na paghahati sa pagitan ng may kapangyarihan at ng mga api. Habang ang ilan ay komportable sa itaas ng kubyerta, marami naman ang nagtitiis sa ilalim, walang sapat na espasyo, boses at pagkakataon. Ang mensahe nito ay malinaw. Hindi dapat manatiling tahimik ang lipunang hindi pantay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa katotohanan. Ipinapaalala rin nito na ang tunay na kaunlaran ay hindi para lamang sa iilan, kundi para sa lahat. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa Kabanata 2. Sa ilalim ng kubyerta ng El Filibusterismo, mula sa buod, tauhan, tagpuan, talasalitaan, hanggang sa aral at mensahe, ating nakita ang malalim na refleksyon ng lipunan noong panahon ng Kastila, isang lipunang puno ng agwat sa pagitan ng may kapangyarihan at ng mga api. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagsama sa ating paglalakbay sa mundo ng panitikan ni Dr. Jose Rizal. Sa kabanatang ito, ating nakita ang malinaw na larawan ng lipunang hati, ang mga nasa itaas na may kaginhawaan at ang mga nasa ibaba na patuloy na nagtitiis. Naway hindi lamang ito manatiling aralin sa libro, kundi magsilbing paalala sa atin na ang pagkakapantay-pantay, respeto at katarungan ay mahalaga sa paghubog ng isang maayos na lipunan. Kung nakatulong ang video na ito sa inyong pag-aaral, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang Filipino lessons. I-share na rin ito sa inyong mga kaklase at kaibigan. Emily, ako si Teacher Min, ang inyong guro sa Filipino na nagsasabing, ang tunay na pagkatuto ay hindi natatapos sa pagbabasa, kundi sa pag-unawa at pagkilos.
Hanggang sa muli.